seat. Praise God. Ayun, wala na. Tumang ano. Nangangampanya ba yun? Dalawang Sabado na siguro ang nakaraan. Umahayo kami, kasama ko si Sister Marian. Meron kaming isang tatay na nakausap. Ang edad ay nasa 60 years old pataas. Sinubukan namin magbahagi ng salita ng Panginoon at mag-imbita sa kanya dito sa church. Pero ang sagot niya sa amin ay, abala lang ang church. Abala lang ang church. Amen. Abala lang ang church. Nakakalungkot man isipin, pero merong mga tao na para sa kanila, ang church ay walang halaga. At hindi naman kailangan pumunta sa church. Para bang sinasabi nila na pagsasayang ng oras ang pumunta sa church. Amen? Alam niyo mga kapatid, tumatak yun sa isipan ko at hindi ako pumapayag at hindi ako naniniwala na abala lang ang church. Bakit? Dahil meron akong mga napakinggan na hindi ko napakinggan kung saan-saan kundi sa church ko napakinggan. Meron akong mga natutunan na hindi ko natutunan kung saan-saan kundi sa church ko natutunan. At higit sa lahat, may ginagawa ang Panginoon na hindi niya basta ginagawa kung saan-saan, kundi sa church niya ginagawa o sa church niya sinisimulang gawin. Amen? Kaya mga kapatid, hindi abala ang church. Yun po ang aking papangaral ngayong umaga. Church is not an obstruction. Church is not an obstruction. Kapag sinabing obstruction mga kapatid, sagabal, hadlang, harang, abala. Amen? Pero ngayong umaga mga kapatid, ang church ay hindi obstruction. Ang church ay hindi sagabal. Amen. Ang church ay hindi hadlang. Amen. Ang church ay hindi abala. Amen. Sa ating babasahin main text, ito po ang dedication ng templo na pinagawa ni Haring Solomon para may pagtipunan ng mga tao sa pagsamba sa Panginoon. At bago matapos ang araw, biglang bumaba ang presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan para katagpuin ang mga tao. Basahin natin 1 Kings chapter 8 verses 1 to 6, tapos talon tayo ng 10 to 11. Pagkatapos ay tinipon ni Solomon ang matatanda ng Israel at ang lahat ng puno ng mga lipi at ang mga pinuno sa mga sambahayan ng mga ninuno ng bayan ni Israel sa harapan ni Haring Solomon sa Jerusalem upang iakyat ang kaba ng tipan ng Panginoon mula sa lungsod ni David na siyang Zion. Ang lahat ng mamamayan sa Israel ay nagtipon kay Haring Solomon sa kapistahan sa buwan ng Etanim na siyang ikapitong buwan. At ang lahat ng matatanda sa Israel ay nagtipon at binuhat ng mga pari ang kaban o saserdote. Kanilang iniakyat ang kaban ng Panginoon, ang toldang tipanan at ang lahat ng mga banal na kasangkapan na nasa tolda. Iniakyat ang mga ito ng mga pari at ng mga Levita. Si Haring Solomon at ang buong kapulungan ng Israel na nagtipon sa kanyang harapan ay kasama niya sa harap ng kaban na nag-aalay ng napakaraming mga tupa at mga baka na di matuturingan o mabibilang man. Ibig sabihin, sobrang dami na kanilang inihandog na mga tupa at mga baka. Verse 6, at ipinasok ng mga pari ang kaban ng tipan ng Panginoon sa kalalagyan nito sa panloob na santuaryo ng bahay, sa dakong kabanal-banalan sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Verse 10, kapag ang mga pari o saserdote ay lumabas sa dakong banal, ang bahay ng Panginoon ay napupuno ng ulap. Yung bahay ng Panginoon dito mga kapatid, ito na yung temple o yung templo. Sabi ay napupuno ng ulap. Kaya't ang mga pari ay hindi makatayo upang mga siwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. Ibig sabihin nung napuno ng ulap ang templo ay, amen, dumating ang presensya ng Diyos doon sa templo. Binalot niya, amen, yung templo, ibig sabihin ay sumali ang Panginoon. Amen. Tayo po muna isang daling panalangin. Panginoon, marami pong salamat ngayong umaga sa bilang ng mga mananampalataya. Paunawa mo po sa amin ang paksa na ito, ang mensahe na nais mong iparating sa bawat isa. Mangusap ka, banal na Espiritu, humipo ka ng mga puso tungkol, Panginoon, sa kahalagahan ng church sa aming buhay. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. God met the people
panahon natin, yun po ay ang church, mga kapatid. Kaya ang church ay isang meeting place para sa Diyos at tao. At may ginagawa ang Panginoon na sinisimulan niyang gawin sa church. Kaya mga kapatid, hindi abala ang church. Una natin pag-usapan, the need for church. Ang pangangailangan natin sa church. O ang pangangailangan natin ng church. Ngayong umaga mga kapatid, isiningit ko to, unahin ko muna yung mga maling pananaw at maling pagkaunawa ng tao sa church. Bakit nasasabi ng tao na ang church ay abala lang? Amen, hindi naman mahalaga. At bakit ayaw nilang pumunta sa church na nakagaya ng ganito? Una mga kapatid, amen, dahil ang kanilang kaisipan, ang church ay pera-pera lang. Kakilala ba kayong gano'n? Pera-pera lang yan. Pero mga kapatid, hindi pera-pera ang church. Kahit saan ka pumunta, actually palaging involved ang pananalapi. Sa bahay, di ba sa bahay niyo, kasali ang pera. Sino sa inyo sa bahay, hindi nyo kailangan ng pera? Sa school, kasali ang pera. Sa trabaho, kasali ang pera. Sa negosyo, kasali ang pera. Sa mall, kasali ang pera. At ganoon din siyempre sa church, kasali ang pera. Amen? Paano magbabayad? Ay, church, pera-pera. Paano nga tayo magbabayad? Di ba? Pwede ba tayo magbayad ng prutas, ng gulay? Amen po ba? Katunayan mga kapatid, 3 Sundays kong hinamon sa inyo sa pagbibigay na ang Bible ay very concerned sa pananalapi. Naalala niyo, 3 hamon ng pagbibigay yun. Marami sa mga pagtuturo ng Panginoong Hesus may kinalaman sa pananalapi. At kung gano'n ang pagtuturo ng Panginoon, ibig sabihin ba mukhang pera si Jesus? Bakit gano'n? Karamihan ng mga tinuro niya, sangkot, pera, pananalapi. So mukhang pera si Jesus. Masasabihin ng mga tao, pera-pera ang church? Andiyan pa po ba kayo? Hindi. May tinuturo ang Panginoon sa tao tungkol sa pera. Amen? Yun ang ibig sabihin nun. Dahil may seryosong dinidil ang Panginoon sa tao tungkol sa pera. Amen? Napag-usapan nga natin noon, ayaw ng Panginoon na pera ang pumalit sa kanya sa puso ng tao. Amen? Kaya may tinuturo ang Panginoon at hindi pera-pera ang church. Amen po ba? Amen. At nakikita nyo naman mga kapatid, ang inyong mga ibinibigay kung saan napupunta. Amen. Patuloy natin pinapaganda ang church. At yun nga, amen, kapag dumating ang oras, amen, when the time is right, or God's timing, amen, ako'y naniniwala, magkakaroon tayo ng mas maganda at mas malawak na lugar sa taas. Amen. Praise God. Yun ang aking panalangin, Lord, para sa iyo, para sa iyong gawain, para sa iyong church. Gusto kong mapaayos, mapaganda, mapabuti ang lugar na pinagtitipunan namin. Amen? Hallelujah. Ikalawa mga kapatid, dadaanan lang naman natin ito, hindi tayo mag-focus sa mga ganito. Kaya maraming mga tao na ayaw pumunta sa church dahil daw ang church ay kontra sa kaligayahan natin. Marami tayong gustong gawin na hindi gusto ng Panginoon na gawin natin. Kaya ang pumapasok sa isip ng tao, ay, KJ ang church. Ang daming bawal sa church. Ang lungkot ng buhay ng mga tao sa church. Malungkot ba buhay nyo ngayon? Ako masaya. Amen? Ang church, mga kapatid, ay hindi kontra sa kaligayahan ng tao kapag sinasaway at pinagsasabihan tayo. Lalo na, di ba, minsan kapag yung nakakapakinig tayo, di ba, ng pangaral. Amen? Mga kapatid, kung di yan totoo, kapag tayo ay sinasaway, pinagsasabihan ng church, ang lagi dapat tumatak sa isipan nyo, hindi, iniingatan lang ako ni pastor. Iniingatan lang ako ng church. Dahil mahalaga ako sa church na ito. Amen po ba? Dahil mga kapatid, kagaya na sinabi ko nung nakaraang Thursday, hindi lahat ng naririnig at nakikita natin sa labas ay tama. At dahil hindi tama, hindi lahat ay makakabuti sa atin. Hindi lahat ay makakatulong sa atin. Amen po ba? Kaya that's why, di ba may mga restriction? Huwag muna. Nakita ko na yan. Baka ganun din ang sayo. Amen po ba? Paminsan mga kapatid, may mga hindi tayo nakikita, pero salamat sa Panginoon yun nga, pinapakita ng Diyos sa ibang tao, pati sa pastor. Nakita ko na yun.
Baka yun din ang patutunguhan niya o pupuntahin niya. Nakita ko na yun sa ibang kapatiran. Kaya ang gagawin ko, magbibigay ako ng warning sa kanya. Amen? At ang warning, mga kapatid, ay pag-iingat sa atin. Kanya lang, nami-misinterpret ng iba yung church. Ang church, kontra sa kaligayahan namin. No. Amen? Hallelujah. Narito ang church, mga kapatid, para gabayan tayo ayon sa gusto ng Panginoon para sa atin. Ikatlo, mga kapatid, na maling kaisipan, pananaw ng tao ay, ang church ay pangmahina lang. Sabi pa nga ng iba, ang church ay pangbabae lang. Napansin nyo, sino ang marami ngayong umaga? Babae. Sabi ng mga tata in church, sige, punta na kayo doon. Pang-babae lang yan, pang-emosyonal, pang-mahina lang ang church. Pero kami mga maskulado, dito lang kami sa bahay. Hawak namin ang tandang, hihimas-himasin dito. Hawak ang bote, ang pulang kabayo. Pero in church, ayun na yan, mga pang-mahina lang yan. Amen po ba? Amen. Kumbaga, para sa kanila, church ay lugar ng mahihina. Sa kabilang banda, tama, pwede, amen? Mahina tayo, at kailangan natin ang kalakasan ng Panginoon, kaya tayo nandito sa church ngayon. Ako, oh Lord, mahina ako, kaya kailangan kita. Amen? Amen. Pero sa kabilang banda, kabaliktaran din yun. Ang church ay pang manghihina lang. Alam nyo, totoo mga kapatid, masasabi ko pang ang matatapang at malalakas ang loob ng mga taong pumupunta sa church. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Dahil kaya nyong saluhin, kaya nyong pakinggan ang pangangaral ng salita ng Diyos kahit paminsan ay masakit. Amen? Amen. Di ba minsan, niready mo yung sarili mo eh. Okay pa nga, pinili pastor. Ako na naman yung topic mamaya ni pastor. Sige, pero Lord, di ba, aatin ako. Pakinggan ko yung pangangaral. Di ba? Amen? Kaya mga kapatid, alam nyo, yung iba hindi makapunta sa church. Bakit? Dahil ayaw nilang makita yung sarili nila sa pangangaral. Ayoko. Amen? Nakuha nyo ba? O ngayon, sino mahina? Sila lang. Di ba? Sino? Ayoko. Baka mamaya, may mapakinggan ako dun. Ako yun eh. O, di ba? Sino mahina ngayon? Naunawaan ba mga kapatid? Sino matapang? Yung mga kaharap ko ngayong umaga. Kasi nandito tayo. Amen po ba? Di ba? Ayaw nilang humarap. Di ba? Ayoko dun. So itong tatlo mga kapatid, ang maling pananaw ng tao sa church. So ngayon, punta na tayo sa pangangailangan natin para sa church. Amen? Mga kapatid, kailangan natin ng church. Kanina sa giving, nabanggit ko sa Genesis, nagkasala ang tao. At resulta ng kasalanan, nahiwalay ang tao sa Diyos. Amen? Pinaalis ang tao doon sa Garden of Eden, kung saan doon ay kasama nila ang presensya ng Diyos. Genesis 3:23, kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Nagkasala ang tao. Amen. At dahil doon, pinaalis sila ng Diyos doon sa hardin ng Eden, nakasama nila ang Diyos. At listen mga kapatid, simula nang mahiwalay ang tao sa Diyos, nagkandaloko-loko na ang buhay ng tao. Ang tao ay sumama ng sumama. Kapag binasa niyo ang kasunod na kabanata, Genesis chapter 3, Genesis chapter 4, ipinanganak si Cain, ipinanganak si Abel. Anong ginawa ni Cain kay Abel? Pinatay niya. Biruin mo, aapat pa lang sila noon na tao. Binawasan pa ni Cain. Amen? Ganun ang nagagawa ng kasalanan, mga kapatid. Ganun ang nagagawa kapag nahiwalay ka sa Diyos. Amen? Kaya nang dumating ang kasalanan sa buhay ng tao, ang tao naging alipin ng kasalanan. Dumating din ang mga problema at suliranin. Dumating din ang sakit at karamdaman. Sino nagkakasakit? Dumating din ang kahirapan at kasalatan. Dumating din ang kaguluhan at karahasan. Nakikita niya sa ating kapaligiran. At higit sa lahat, dumating ang kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. Kaya ang nangyari mga kapatid, pansinin niyo yung whole picture ha. Ang tao, ano nangyari? Parang walang pag-asa, nawawalan ng pag-asa, walang kaayusan ng buhay, walang kapayapaan ng isipan, walang kagalakan sa puso. Amen? Kaya malaking katanungan mga kapatid, paano ang tao makakalaya sa kasalanan? Amen? Paano ang tao magkakaroon ng solusyon sa problema? Paano ang tao mapapagaling sa sakit at karamdaman? Paano ang tao
kahirapan? Paano ang tao magkakaroon ng kapayapaan sa magulong kapaligiran? Paano ang tao ay maliligtas sa kamatayang walang hanggan at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot, mga kapatid, ay kailangan ng tao ang Diyos. Amen? Hindi natin kaya yung mga nabanggit ko kanina, kaguluhan, kahirapan, kasalanan, sakit, karamdaman. Amen? Pero mga kapatid, salamat, merong Diyos. At yun ang siya ang kailangan natin. Kailangan ng tao na makialam ang Diyos sa kanilang sitwasyon. Kailangan katagpuin tayo ng Diyos. Ma-meet natin ang Diyos. Mga kapatid, yun na lang ang solusyon. Yun na lang ang pag-asa sa ating mahirap na kalagayan. Kilala natin si Job sa Bible. Alam natin ang kanyang mga pinagdaanan. At sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan, mga kapatid, alam niya na ang Diyos na lang ang malalapitan niya. Guruin mo na, wala lahat kay Job. Amen? At doon, napagtanto niya, na-realize niya, Panginoon, hindi ko kaya ito. Kung ako lang mag-isa, bibigay na rin ako. Kaya kailangan kita, Panginoon. Alam ko na ikaw na lang ang makakatulong sa akin. Kaya tignan niyo ang sabi ni Job. Job chapter 23, verses 3 to 4, tapos verse 7. Amen? Kung alam ko lang kung saan ko siya hahanapin, yung sadyaan ng Diyos. Kung alam ko lang kung saan ko hahanapin ang Diyos, kung makakapunta lang saan na ako sa kinaroroonan niya, sasabihin ko sa kanya ang aking kaso at ilalahad ang aking katwiran. Verse 7, ang taong matuwid na tulad ko ay maaaring mga twiran sa harap ng Diyos na aking hukom at palalayain niya ako ng lubusan. Dito mga kapatid, naghahangad si Job na sana ay makatagpo niya ang Diyos dahil sa kanyang matinding mga pinagdadaanan. Dahil alam ni Job na ang Diyos na lang ang pag-asa niya. Nawala na lahat sa kanya. Amen. Ako na lang mag-isa. Panginoon, nasaan ka ba? Kailangan kita. Amen? Para bang sinasabi ni Job dito mga kapatid, na meron bang eksaktong lugar kung saan ko pwedeng makausap ang Diyos para masabi ko lahat sa Kanya ang aking mga hinaing? Meron bang eksaktong lugar? Where is God? Gusto kong pumunta doon. Amen? Dito, tingnan nyo, saan ko siya hahanapin? Gusto kong makapunta sa kinaroroonan niya. At alam niyo mga kapatid, yun ang idea ng Panginoon na merong lugar kung saan pwedeng katagpuin ng tao ang Diyos. Ibig sabihin ng katatagpuin ng Diyos ay yung sasali ang Diyos sa sitwasyon natin. Makikialam ang Diyos sa kalagayan natin. Makikinig ang Diyos sa usap natin. Tutugon ang Diyos sa pangangailangan natin. Pero mga kapatid, hindi yun mangyayari kung saan-saan lang na tayo ay katatagpuin ng Diyos, kundi merong lugar na itinalaga ang Diyos kung saan siya makikipagtagpo. Meeting place upang ang Diyos ay makakilos powerfully at miraculously. Hindi lang kung saan-saan, hindi sa kalsada, amen. Hindi, merong lugar na itinalaga ang Diyos na doon siya makikipagtagpo sa tao. Amen. Ngayon, titignan natin ang ilang mga tagpo sa Bible kung saan may lugar na makikipagtagpo ang Diyos sa tao. Sa panahon ni Jacob, apo ni Abraham, siya ay takot na tumatakas sa kanyang kapatid na si Esau dahil binaya niya si Esau. Pero sa isang lugar ay kinatagpo siya ng Diyos. Amen. Doon mga kapatid, nakipagbuno si Jacob sa Diyos at ang sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan o pinagpapala. Amen. Hindi ko alam kung alam niyo yung kwento. Alam mo yung kwento? Hindi kita bibitawan, yes, magbubukang liwayway na, pero hanggat hindi mo ako binabasbasan o pinagpapala, hindi kita bibitawan. Si Jacob ay nakikipagbuno sa Diyos. Dahil alam ni Jacob na ang Diyos na lang ang makakatulong sa kanya. Papatayin ako ni Esau, dinaya ko siya, Lord. Tulungan mo ko, hindi ko anumang gagawin. At doon mga kapatid, mababasa natin, pinagpala ng Diyos si Jacob. At ang lugar na yon, kung saan siya kinatagpo ng Diyos at pinagpala, ay tinawag niyang Bethel. Genesis 35:1. Ngayon, sinabi ng Diyos kay Jacob, maganda ka, pumunta ka sa Bethel at doon manirahan. Gumawa ka roon ng altar para sa akin, ang Diyos na nagpakita sa iyo nang tumakas ka sa kapatid mong si Esau. Pumunta ka sa Bethel. Alam niyo mga kapatid, kapag sinearch nyo, mamaya pag research nyo, ang ibig sabihin ng Bethel ay house of God. Bethel. So, may lugar ang Diyos. Bethel. Kuha ba mga kapatid? May lugar ang Diyos. Hindi pinapunta ng Diyos si Jacob kung saan-saan. Hindi. Pumunta ka sa Bethel.
Sabi ng Diyos kay, may specific na lugar. Amen po ba? Gumawa ka roon ng altar para sa akin. Tapos, si Jacob ay naging Israel. Kapag binasa niyo ang kwento ng Israel sa Old Testament, nang sila'y makalaya mula sa Ehipto, sila ay gumawa ng tinatawag na tabernacle o tabernakulo. Exodus 25:8-9, igawa nila ako ng isang santuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. Pansinin yung mga pananalita dito. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyong huwaran ng tabernakulo at sa anyong huwaran ng lahat ng kasangkapan niyon, ay gayon ninyo gagawin. Ito ang Diyos, mga kapatid, nagsasalita kay Moses na igawa daw siya ng santuaryo o tabernakulo. Para saan? Para doon siya maninirahan at makikipagtagpo sa gitna ng mga tao. So may lugar ulit ang Diyos, tabernakulo. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Amen? Ang tabernakulo, nung panahon nila, ito po ay isang movable tent. Tent lang. Dahil nga, ang panahon na ito, sila ay naglalakbay papunta sa lupang pangako. At dahil sila ay naglalakbay, sila ay palipat-lipat ng lugar. At sa kanilang paglalakbay, dala-dala nila yung tabernakulo na ito na pinagawa ng Diyos. Dahil doon, nakikipag-meet ang Diyos sa kanila. Kapag iniwan nila ang tabernakulo, parang iniwan nila ang Diyos. Kaya kahit saan sila magpunta, may mga kanya-kanyang tolda sila, pero dala-dala nila itong tabernacle na ito. Amen? Dito nakikipagtagpo ang Diyos sa atin. Kailangan nating dalhin itong tabernakulo na ito. At makalipas ang maraming taon, mga kapatid, nagkaroon ng Israel ng mga hari. At isa doon ay si David. Kilala ba natin si David? Si David ay lalaking malapit sa puso ng Diyos. Isang araw, biglang nakita ni David na ang bahay ng Diyos ay nasa tabernakulo lang. Yun nga, dala-dala ng Israelita. Lumipas sa maraming taon, nasa tabernakulo pa rin. Nakita ni David, ang bahay ng Diyos nasa tabernakulo lang. Samantalang ako nahari, nakatira sa palasyo. Sabi niya, no, mali ito. Kaya nung araw na yon, nagnais si David, igagawa ko ng mas maganda, mas malawak, mas mabuting lugar o bahay ang Diyos. Amen? Ibig sabihin nun, gusto niya magpatayo ng bahay para sa Diyos si David. Pero, sabi ng Diyos kay David, Amen, David, hindi ikaw ang magpapatayo ng bahay ko. Dahil ang mga kamay mo, Amen, ay naging madugo sa pakikipagdigma. Kaya hindi mula sa iyo, Amen, kundi ang gagamitin ko para magpatayo ng aking bahay ay ang iyong anak na si Solomon. So hindi pinayagan si David, pero desire ni David magpatayo ng bahay ng Diyos. Amen? At nang maging hari nga si Solomon, na anak ni David, siya ay nagpatayo ng bahay ng Diyos o mas kilala sa panahon nila na ang tawag ay templo. 1 Kings 6:1, kinuha ko sa mas mababaw na salin ng Tagalog. Sinimulan ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon ng ikalawang buwan, ang buwan ng Zib, sa ika-4 na taon ng paghahari niya sa Israel. Ika-480 taon iyon ng paglaya ng mga Israelita sa Ehipto. So narito, mga kapatid, may lugar ulit ang Diyos, templo. At itong templo ay permanent na. Kanina, tabernacle, movable tent. Pagdating dito sa templo, isa na siyang permanent structure o building. Hindi na pwedeng galawin. Amen po ba? Kasi sobrang laki na. Amen po ba? So kanina, pansin nyo, mga kapatid, nagsimula sa isang lugar, Bethel, tapos nagpagawa ang Diyos ng tabernakulo, movable tent, at pagtapos ng tabernakulo ay templo na. Permanent building. Mga kapatid, tinutukoy nito sa atin, merong lugar ang Diyos para sa Kanya. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Merong lugar, hindi kung saan-saan. Igawa mo ko ng tabernakulo. Salamat, magkaroon ka ng desire na para gawan ako ng templo. Amen? At hindi pa tapos, mga kapatid. Lahat ng binasa natin ay galing sa Old Testament. Punta tayo sa New Testament, bagong tipan. Ito na yung time ni Jesus Christ. At ito yung kanyang mga pananalita. Matthew 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanyang. Sabi sa English ay ganito, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. I will build my church. At mula sa panahon ni Jesus hanggang sa oras na ito, ang tawag sa mga pinagtitipunan ng mga tao o ng mga mananampalataya na kagaya natin para lumapit sa Diyos, para sumamba sa Diyos ay church. So mga kapatid, may lugar ang Diyos sa
church. Amen po ba? Church, I will be... Ngayon mga kapatid, itong tanong ko. Kung ang church ay hindi mahalaga, bakit kailangan pang itayo ni Jesus ang church? Nag-gets yung point? Kung ang church ay abala lang, bakit mag-aaksaya? Bakit magsasayang pa si Jesus, si Jesus, na itayo ang church? Come on, come on, come on. Mamana ng palataya, kuha niyo po ba? Biruin mo, yung sinasabi ng mga tao na abala lang ang church, parang sinasabi nila na abala lang ang idea ng Panginoon. Abala lang ang plano ng Panginoon na itayo ang church. Naunawaan niyo po ba? Amen. Amen? Mga kapatid, narito ang katotohanan. Marami tayong mga kinakaharap na problema sa buhay na malimit hindi na natin alam ang gagawin. Sinusubukan nating ayusin pero sa halip na bumuti, ang nangyayari ay lumalala pa ang sitwasyon. Tama? Kaya anong kailangan mga kapatid? Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Kailangan natin makipagtagpo sa atin ang Panginoon. At merong lugar kung saan makakatagpo natin ang Panginoon at sa panahon natin ang tawag ay church. Sa church, mas kumikilos ang Diyos. Sa church, mas nangungusap ang Diyos. Sa church, mas tumutugon ang Diyos. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid, dahil dito sa Pateros ay merong church na ang pangalan ay The Potter's House, kung saan pwede nating makatagpo ang presensya ng Panginoon at matulungan tayo sa ating mga mahihirap na kalagayan. Amen? Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, hindi pa bigat ang church. Hindi sagabal ang church. Hindi abala ang church. Kung walang church, saan mo hahanapin ang Panginoon? Kagaya ni Job kanina. Saan? Meron bang lugar na pwede kong makasumpong, makatagpo ang Panginoon? Kung walang church, paano tayo makakalapit sa Panginoon? Dahil merong lugar para sa Panginoon. Merong lugar na itinalaga ang Panginoon kung saan siya makikipagtagpo, makikipag-meet. Kaya alam niyo mga kapatid, ang dapat natin gawin, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat merong church dito sa Pateros na kagaya ng ganito. Ang point itong first point, kailangan natin ng church. At ang primary function ng church ay makipagtagpo ang tao sa Diyos. Yun yun. Makipag-meet ang tao sa Diyos. Ulitin ko mga kapatid, ang primary function ng church, makipagtagpo ang tao sa Diyos. Ulitin ko, makipagtagpo ang tao sa Diyos. May pangangailangan ka kanina. Bakit ka pupunta sa church? Gusto kong ma-meet ang Diyos. Dahil siya ang makakatugon ng aking pangangailangan sa araw na ito. Yun yun. Hindi lang para i-showcase natin yung ating mga suot. No! Hindi lang para makita tayo ni pastor. Pwede na rin sila. Pero mga kapatid, ang primary function, bakit ka pumupunta ng church? Dahil doon sa church, nandoon ang Diyos. Amen. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya merong mga kapatid, merong libro kung saan nagsusulat ang mga bata na ang edad ay 5 to 6 years old sa Diyos. Ito, ang pangalan daw nito ay Letters to God. Sabi ng isang bata, Dear God, we are going on vacation for 2 weeks. Amen. O, para bang, ano ba yung dear? O, minamahal kong Diyos, kami magbabakasyon sa loob ng 2 linggo. So we won't be in church, kaya hindi kami makakati ng church. I hope you will be there when we get back. Para sabi ng batang ito, O Diyos, amen, kami magbabakasyon sa loob ng 2 linggo, kaya hindi muna kami makakasimba. Pero sana, I hope, maasa ako, na kapag ako'y bumalik, naroon ka pa rin Diyos sa church. Sign, Donnie. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Alam ng batang ito ang kahalagahan ng Diyos. At ang Diyos ang gusto niyang balikan sa church. Hindi niya sinabi na, amen, na mawawala kami sa bakasyon, sana naroon pang mga tao, sana naroon pang mga gamit, sana malamig pa yung lugar. No. Sabi niya, God, I hope you will be there when we get back. Kasi, Panginoon, itong totoo mga kapatid, amen, ngayong umaga, ang Panginoon ang pinakamahalaga. Salamat, narito tayo. Bawat isa mahalaga, mga kapatid. Andito, salamat sa mga nag-ministry, salamat sa malamig na klima ng lugar na ito, salamat sa mga equipment, sa mga instrument, salamat, may lugar tayong pinagtitipunan, pero mga kapatid, walang saysay ang lahat ng ito kapag wala ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Hindi mamimit ang pangangailangan mo. At ako mismo, kahit ako, na pastor,
Ako'y tao lang. Hindi ko kaya katagpuin. Tugunin lahat ng mga kahilingan, pangangailangan ninyo. Ang kailangan mo ay ang Diyos. Amen? Ano man yan, ang kailangan mo ay Diyos. At ang Diyos, makakatagpo, makikita ninyo, mararanasan ninyo sa church. Dahil merong lugar na itinalaga ang Diyos. Amen? Hindi kung saan-saan. Pangalawa, mga kapatid, pag-usapan natin participating in the church. Partisipasyon sa church. Amen? Ang pagkakamali ng mga mananampalataya ngayon sa church ay akala nila ang pastor lang ang mag-isang kikilo sa church. Ang pastor ang magpapaawit, ang pastor ang tutugtog, ang pastor pang mananalangin, ang pastor pang mag-a-announce, ang pastor pang mag-aamon sa pagbibigay, ang pastor ang mangangaral, ang pastor pang magliligpit. Pero mga kapatid, hindi po ganun ang church. Balikan natin ang ating main text. 1 Kings 8:1 tapos 3 to 5. Pagkatapos ay tinipon ni Solomon ang matatanda ng Israel at ang lahat ng puno ng mga lipit, ang mga pinuno sa mga sambahayan ng mga ninuno ng bayan ni Israel sa harapan ni Haring Solomon sa Jerusalem upang iakyat ang kaba ng tipan ng Panginoon mula sa lungsod ni David na siyang Zion. Verse 3, at ang lahat ng matatanda sa Israel ay nagtipon at binuhat ng mga pari ang kaban. Kanilang iniakyat ang kaba ng Panginoon at ang toldang tipanan at ang lahat ng mga banal na kasangkapan na nasa tolda. Iniakyat ang mga ito ng mga pari at ng mga Levita. Verse 5, si Haring Solomon at ang buong kapulungan ng Israel ay nagtipon sa kanyang harapan, ay kasama niya sa harap ng kaban na nag-aalay ng napakaraming mga tupa at mga baka na di matuturingan o mabibilang man. Mga kapatid, ang primary function ng church ay meet with God. Kanina, makipagtagpo ang tao sa Diyos. Subalit, hindi po yun automatic. Bago bumaba ang presensya ng Diyos, bago makipagtagpo ang Diyos sa tao, ay meron munang ginawa ang Israel. Ang mga Israelita. Tinipon ni Haring Solomon ng Israel, tapos ang saserdote o pari ang nagdala ng kaba ng tipan ng Panginoon at verse 5. Saan yung verse 5? Ang sabi doon, si Haring Solomon at ang buong kapulungan ng Israel na nagtipon sa kanyang harapan ay kasama niya. Kasama ni Haring Solomon sa harap ng kaba na nag-aalay. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Hindi lang si Haring Solomon mag-isa ang kumikilo sa templo. Ang naglilingkod sa templo. Kasama niya ang kapulungan ng Israel na nag-aalay ng mga handog doon sa templo. Amen po ba? Amen. At isa pa mga kapatid, si Solomon na nagpatayo ng templo, pero alam niyo ba na hindi siya nagtabi ng mga materyales na pampatayo ng templo, kundi ang kanyang ama na si David. 1 Chronicles 22:14-17. Pinagsikapan kong lubos na ipaghanda ang bahay ng Panginoon, ito'y si David, ng 100,000 talentong ginto, 1,000,000 talentong pina, at ng tanso at bakal na hindi matimbang sa dami. Naghanda rin ako ng kahoy at bato, dagdagan mo pa ang mga ito. Bukod dito ay may kasama kang maraming manggagawa, mga tagatapyas ng bato, mga kantero, mga karpintero, at napakaraming uri ng mga manggagawa na bihasa sa iba't ibang uri ng trabaho. Sa ginto, sa pilak, sa tanso, at sa bakal na hindi mabilang. Bumangon ka at gawin mo na. Kausap dito ni David si Solomon. Sumayo nawa ang Panginoon. Iniutos din ni David sa lahat ng pinuno ng Israel na tulungan si Solomon na kanyang anak. Pati si David, mga kapatid, ay may partisipasyon sa templo. Nagbigay siya ng mga materyales para maipatayo ang templo na kanyang hinahangad na mapatayo. Ngayon mga kapatid, ang punto dito sa second point ay meron kanya-kanyang partisipasyon, meron kanya-kanyang bahagi na gagawin ang tao sa church kung nais natin kumilos ang Diyos. Ulitin ko, meron kanya-kanyang partisipasyon, meron kanya-kanyang bahagi tayong gagawin kung nais natin bumaba ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Kung nais nating makatagpo ng bawat isa sa atin ang Diyos na kailangan natin sa ating kalagayan at sitwasyon. Ang nakakalungkot sa panahon natin mga kapatid ay ang mga tao ay nagkakaroon ng consumer mentality sa church. Ang mga tao na mayroong consumer mentality sa church ay yung mga tao na nag-iisip na anong mapapala nila sa church. Anong makukuha nila sa church. Anong matatanggap nila sa church. At alam niyo ba mga kapatid, ganun ang nangyayari ngayon sa maraming mga churches. Kailangan mo nang magbigay ang church sa kanila bago sila dumalo. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen?
Meron ako mga kilala dito rin sa Pateros, yung iba't ibang mga churches dito. Amen. Hallelujah. Kailangan mo na magbigay ang church. Ang ilan sa kanila sa mga churches, nag-aalok ng financial assistance. Nag-aalok ng libreng pag-aaral. Nagbibigay ng 2 kilong bigas kada may service. Wow! Puno talaga ang church. Simulan natin yun, itong next Sunday, di ba? Puno na po tayo, dyan na po sa labas. Bibigyan na lang po namin kayo 2 kilong bigas. Yes, may kakilala ko, mahayo kami. Kung isang sekta. Amen? Pinanggalingan ni Brother J.R. Kada may Bible study, may iabot na 2 kilong bigas. Hindi ka ba ate nun? Di ba? Naunawahan niyo ba mga kapatid? Natural, dadalo talaga ang mga tao. Dahil may natatanggap sila. Hindi masama ang ganon, pero pakinggan niyo ito mga kapatid. Kapag ganon ang ginagawa ng church, hindi nagagampanan ng church ang primary function nito na ang tao ay makatagpo ang Diyos. Hindi nila nailalapit ang tao sa Panginoon. Bakit? Dahil kapag tinanggal ng church ang kanilang binibigay sa tao, naniniwala kong aalis ang mga tao na yun sa church. Amen? Napansin nyo dito? Amen. Actually, may na-Bible study kami ni Sister Mary noon sa Barangay Pagkakaisa. Amen. Unang Bible study namin, ang tanong ba naman sa akin, di ba, Pastor, nagpapaaral kayo? Hindi po ako kamag-anak ni Manny Villar. Tingnan nyo mga kapatid, ganun ang kaisipan nila sa church. Bago ako sumali dyan, bago ako dumalo dyan, ano munang ibibigay ninyo sa akin? Nakakalungkot mga kapatid. Amen. Salamat, amen, na umpisa ng church, amen. Narito tayo mga kapatid, alam ko na ang hinahanap ninyo ay hindi lugaw. Ang hinahanap ninyo ay ang Panginoon, amen. Diba, hindi ko kayo basta pinipilit lang, tamang invite lang ako, diba? Atin po kayo bukas, amen. Pero wala po kami financial assistance. Amen po ba? Kasi ang primary function ng church mga kapatid, tayo pupunta sa church, gusto kong sumamba sa Diyos. Gusto kong magpasalamat sa Panginoon. Ang dami ang ginawa nitong simula Lunes hanggang Sabado. Dapat lang na pumunta ako sa church. Amen. Gusto kong magpasalamat. Sasamba ako sa Panginoon. At higit sa lahat, meron akong kailangan ngayon at alam ko, ang Diyos lang makakatulong sa akin. At alam ko, amen, ang Diyos ay nandoon sa church. Nandoon sa Potter's House Christian Center. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya narito mga kapatid, amen, ngayong umaga, huwag tayo maging consumer mentality. Nais ng Panginoon na tayo rin ay maging sangkot, magkaroon ng partisipasyon sa paglilingkod sa kanyang church. Hindi po lahat mga kapatid ay pastor ang kikilos. Bawat isa sa atin ay merong bahagi na gagawin kung nais nating sumali ang Diyos sa ating mga gawain. Kaya salamat, amen, hallelujah, sa lahat ng mga sangkot sa ministry. Salamat sa song leader na nagpapaawitan. Salamat sa nagigitara. Salamat sa nagdadrum. Salamat sa nagbabackup. Salamat sa mga nananalangin tuwing umaga. Salamat sa mga nagbibigay ng tithes, offerings, pledges para sa church building fund. Salamat sa mga nakakasama kong humayo para magbahagi ng tungkol sa Panginoong Hesus. Yun po ay bahagi ng bawat isa sa atin. Salamat sa mga dumadalo. Yes, praise God. Pero mga kapatid, mas maganda kung may gagawin tayo para sa church. Marahil nagtatanong ka, Pastor, ako, anong pwede kong gawin? Anong pwede kong bahagi? Sintonado ako, Pastor, hindi ako pwede sa song leader. Hindi rin ako marunong tumugtog. At mas lalo na hindi ako pwede mangaral. Alam mo kung anong pwede mong gawin para maging kabahagi ka sa paglilingkod sa church? Mga kapatid, ikaw ay mag-imbita ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. That's your part. Hindi ka nakakatay dito sa harapan. Amen? Yun ang pwede mong maging bahagi. Participation. Ano pwede mong gawin para sa church? Lalo na mga kapatid, marami pang tao sa loob ng inyong bahay na hindi natin kasama dito sa church. Amen. That is our participation. Part. Amen? Makikipagtagpo ang Diyos sa ating kalagitnaan. Mas maganda na hindi lang tayo makaranas ng pagkilos ng Panginoon, kundi ang ibang tao, lalo ng ating pamilya, maranasan din nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Ngayong umaga mga kapatid, pagbanggain natin ang function at purpose. Ang function ay yung ginagawa mo, ang purpose ay bakit mo ginagawa yon. Function, ginagawa mo, purpose, bakit mo ginagawa yon. May mga mananampalataya kasi,
na kanilang kaisipan, ito lang naman ginagawa ko. Halimbawa, yung backup lang ako kaya hindi naman mahalaga ito. Umahayo lang naman ako, nananalangin lang naman ako, nag-iimbita lang naman ako. No, mga kapatid, may papanood akong video sa inyo. Julie, sorry, may papanood akong video. Okay, pabalik ulit, Julie, pabalik ulit. Ito po ay racing ng mga sasakyan. Nakapanood na po ba kayo ng ganyan? Oo, Amen? Merong oras na hihinto ang sasakyan at nakabang sa kanya yung tinatawag na pit crew. Pit crew. Sila yung nag-aayos ng sasakyan. Biruin nyo mga kapatid, isa lang ang sasakyan, pero ang dami nilang nagtutulong-tulong sa sasakyan. Pansinin niya, pakibalik, Julie. Pakiplay. Meron akong papakita sa isang tao doon sa pit crew. Doon sa ano, pakibalik sa pinakauna. Okay, ito, kita niyo ito. Si kuya ano to eh. Ay, di ko kilala. Yung isang gulong, may hawak ng isang gulong. Amen. Pakiplay. Tingnan niyo yung gagawin niya. Okay, thank you. Anong ginawa niya? Naglagay ng gulong. Amen? Nagpalit lang siya ng isang gulong. Mga kapatid, yun lang yung kanyang function. Nakuha niyo? Biruin niyo, isipin niyo mga kapatid, isang araw, gigising siya ng umaga, na ang trabaho niya sa car racing, magpalit lang ng isang gulong. Ano bang gagawin ko ngayon? Magpalit pala ng isang gulong sa car racing. Tama? Nakita niyo, paglagay niya, okay na. Bye. Amen. Pero pwedeng isipin ng lalaki niya, kailangan pa ba ako doon sa car racing? Sa pit crew? Tagapaglagay lang naman ako ng isang gulong. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, bawat isa sa kanila mahalaga. Amen? Mayroon silang kanya-kanyang gawain yung sakyan. Yung isa, taga-bomba ng hangin. Yung isa, taga-pagpalit ng gulong. Yung isa, tagalagay ng isang gulong. Amen? Nakita niyo, ang dami nila. Kanya-kanya, iba-ibang ginagawa. Bawat isa mayroong function. Pero ano yung kanilang purpose? Bakit nila ginagawa yun? Ang purpose nila, kaya nila ginagawa yun para mag-champion sila sa racing. Amen. Kung hindi ginawa, nung nagpapalit ng gulong yung kanyang function, amen, baka sumempra ng sasakyan kasi hindi niya napalitan ng isang gulong. Amen? Pwedeng tumaob yun. Ayoko, tagapagpalit ako ng gulong eh. Absent na lang ako ngayon. Bawat isa sa kanila mahalaga. At ang kanilang iniisip, why, amen, do I do this? Bakit ko ito ginagawa? Ang purpose pala, amen, para mag-champion kami. Ganun sa church mga kapatid, bakit ako nagigitara? Bakit inaayos namin ang praise and worship? Bakit kami humahayo mga kapatid? Upang ang mga tao, maiayos natin ang gawain. At kapag naiayos natin ang gawain, nagagawa natin ang function. Mga kapatid, ang Diyos, ang presensya ng Diyos ay bababa sa ating kalagitnaan. Amen? Nagigitara ako, function mo yan. Pero anong purpose? Para makababa ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Humahayo ako, nag-iimbita ako, function mo yan. Anong purpose? Para sila'y makakilala sa Panginoon. At kapag nakipagtagpo ang Diyos sa aming kalagitnaan, kasali din sila. Nagbibigay ako, function mo yan. Anong purpose? Para masuportahan ng church. Dahil ang church, ang lugar kung saan kinakatagpo ng Diyos ang tao. Ako naman, itong function ko mga kapatid, as a pastor, magturo, magpayo, mangaral. Anong purpose? Para ang tao magkaroon pa ng kaalaman tungkol sa Panginoon at maihanda ang tao na kayo din ay pwedeng katagpuin ng ating Diyos na buhay. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Bawat isa may partisipasyon, bawat isa may bahagi. Kaya ito mga kapatid, pagtulong-tulungan natin ang gawain ng Panginoon. Ephesians 4:16, at sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-uugnay-ugnay. Ang bawat isa ay nagtutulungan. At sa pagganap ng bawat isa sa kani-kanilang tungkulin ng may pag-ibig, so hindi lang pala basta ginagawa, kundi gawin ng may pag-ibig,
ang buong katawan ay lalago at lalakas. Ito ang church, mga kapatid. Kapag ginawa ng bawat isang bahagi natin, ang church ay lalago at lalakas. Amin po ba? At hindi lang yun. Kapag ginawa ng bawat isa ang function niya, tayo ay lumilikha ng atmosphere, ng ambience, kung saan ay malayang makakakilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Kaya ganun kahalaga ang bawat isa, ang inyong mga ginagawa, ang inyong ministry, ang inyong pagbibigay, ang inyong pakikisangkot sa gawain ng Panginoon. Bawat isa sa atin may partisipasyon. Kung gusto nating bumaba ang presensya ng Diyos. Hindi lang si Haring Solomon ang lumapit sa Diyos, sinama niya ang buong Israel. Sama-sama tayo, lahat tayo. Amen? Ang Diyos ang kailangan natin. Can you say amen? Amen. Pangatlo, panghuli, when God comes down, kapag bumaba ang Diyos o kapag bumaba ang presensya ng Diyos. Dahil ginawa nila Haring Solomon at ang buong Israel ang bahagi sa paglilingkod, bumaba ang Diyos sa templo. Yun ay makikita natin sa ating main text. 1 Kings 8:10-11. Kapag ang mga pari ay lumabas sa dakong banal, ang bahay ng Panginoon ay napupuno ng ulap. Kaya't ang mga pari ay hindi makatayo upang mga siwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. At ang church, mga kapatid, bahay ng Panginoon. Kapag ito ay napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon, amen, ibig sabihin nung napuno ng kaluwalhatian, sumali ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Nakialam ang Diyos, nag-participate din ang Diyos. At kapag nag-participate ang Diyos, mga kapatid, listen to me, merong mga pagpapagong mangyayari sa ating buhay. Mga pangangailangan katatagpuin, mga may sakit karamdaman, pwedeng pagalingin, yung ating magulong isipan, pwedeng bigyan ng kapayapaan ng ating Panginoon, yung ating nanlulupaypay na puso, pwedeng bigyan ng kagalakan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen? Hallelujah! Ang tao maliligtas, ang tao mababago ang buhay, ang tao magkakaroon ng pag-asa sa madilim na kalagayan, ang tao ay mapapalaya sa kasalanan. God is made real to people. Nakikilala ng tao na ang Diyos nga ay totoo at buhay. Nararanasan ng tao ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, gagamitin ko ang testimony ni Pastor Boyet. Si Pastor Boyet, nung siya hindi pa born again, katunayan nga mga kapatid, alam si Pastor Boyet, galit siya sa born again. Galit siya sa mga born again. Amen? Palagi niya itong ginagamit na testimony. Nung siya'y wala pang asawa, nakatira sila sa Candelaria, Quezon Province. Sa ibaba ng bahay nila, merong umupa ng mga born-again Christian, kagaya ng ganitong church. Parang ganito. Sa taas, nakatira sila Pastor Boy. Yung baba, ginawang church ng mga born-again. Tapos, malimit, kapag uuwi si Pastor Boy sa bahay nila, doon sa Candelaria, Quezon, si Pastor Boy ay isang manginginom. Ang tatay niya, namatay sa cirrhosis of liver. Manginginom din. At yun nga, susunod na si Pastor Boy. Uuwi siya, lasing, pag-akit niya sa bahay, ang ingay ng kantahan ng mga born again. Kaya mula doon sa taas, kakalampagin ni Pastor Boy yung sahig. Ingay nyo! Oh, testimony. Ingay nyo! Amen? Hanggang sa lumipas ang maraming taon, nakapag-asawa si Pastor Boy at Sister Susan. Sister Susan ang unang na-born again. Inaaya niya ngayon si Pastor Boy, pero ayaw sumama ni Pastor Boy. Kanya babae ang nauuna minsan. Church, pang mahina. Di ba? Iyong sumama. Pero dahil paulit-ulit ang pag-aya, mapilit si Sister Susan, at dahil asawa, syempre, umayag na si Pastor Boy, tumalis. Sabi na nga, pagbigyan ko na nga to. Amen? Pagdating sa church, di may pangangaral. Nakaupo si Pastor Boy doon sa likod. Habang nangangaral yung pastor, tingin ang tingin si Pastor Boy kay Sister Susan. Kasi sabi ni Pastor Boy, kinuwento mo ba ako dun sa pastor? Parang ako yung pinupunta yun sa pangangaral. Amen. Tingin parang alam ng pastor yung buhay ko. Amen? At sa pagtatapos ng gawain, di ba? Nakayuko lahat, ginagawa natin ito. Nananawagan ng pastor, sinong hindi pa tumanggap sa Panginoon. Maaari mo bang itaas ang iyong kamay? Alam ni Pastor Boy na siya ay first time, pero ayaw itaas ang kamay niya. Pero alam niyo mga kapatid, nung oras daw na yun, amen, parang may nagtaas ng kamay niya. Hindi niya alam, parang, amen, nakita siya, lumapit niya sa harap si Pastor Boy, at doon sa harapan,
nakaluhod sila, nananalangin, tumanggap si Pastor Boyd sa Panginoon. At ayon sa kwento ni Pastor Boyd, habang nananalangin sila, amen, ito yung kwento talaga ni Pastor Boyd, kahit tanongin niyo pa si Pastor Boyd, habang nananalangin sila, parang may madilim na bumababa kay Pastor Boyd. And the rest is history. Kung hindi siya pumunta ng church nung araw na iyon, amen, baka patay na rin si Pastor Boyd dahil sa kakainom. Ang tatay niya, wala pa atang 40 na matay. Kakainom. Cirrhosis of the liver. At yun nga nakita niya sa tatay niya. Amen? Simula noon mga kapatid, sumama na siyang dumalo sa asawa niya. Fast forward, siya ay naging pastor at siya ang national leader natin dito sa Pilipinas. Makapangyarihan ginagamit ng Panginoon. Actually, nung nakaraan, siya po ay nasa Russia. Nag-conference sa Vologda, Russia. Sila ni Pastor Emil, ang main speaker. Pero yung mga Russian, ang iniimbitahan ng mga speaker, mga Pilipino. May biyaya ng Panginoon doon. Amen? Hallelujah! Mga kapatid, ang punto ko dito, saan nagsimula ang lahat? Sa church. Nakaupo siya doon sa likuran, di ba? Pakikinig niya, di ba? Kanina pa ako pinapatamaan ng pastor na ako ba yun? Pero di ba? Di natin alam, kumikilos na pala ang Panginoon nung time na yun sa kanyang buhay. Lapit niya sa harap, boom! Sabi niya, parang may madilim na bumababa sa akin. Amen? At ngayon, 30 plus years na, pastor si Pastor Boyd. Siya 67 na. Noong time na yon, siya daw ay nasa 25. 25 ba? Nagmutan ko. 25, 26 years old. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi ako naniniwala na ang church ay abala lang. Merong nangyayari sa church na hindi nangyayari sa labas. Amen? Hindi kayang baguhin ng mall ang buhay ng tao. Hindi kayang pagaanin ng sabungan ang buhay ng tao. Hindi kayang pagpalain, amen, ano ba yung mga lugar, ng kung saan lugar ang buhay ng tao. Church. Kung nasaan ang Diyos, doon ka pumunta. Dahil ang Diyos ang makakatulong sa atin. Amen? Merong ginagawa ang Panginoon na sa church niya ginagawa at hindi kung saan-saan lang. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, listen, sa mga misis na narito, huwag kang magsawa na imbitahan ang mister mo na makasama natin siya dito sa church. Amen. Bakit? Dahil dito siya pwedeng katagpuin ng Panginoon. Church. Huwag kang magsawa sa lahat ng mga magulang na narito. Huwag kang magsawa na imbitahan ang iyong mga anak at mga apo dito sa church. Sa lahat ng mga anak, huwag kang magsawa na imbitahan ang iyong mga magulang. Si Sister Susan, hindi siya nagsawa kay Pastor Boyd. Isang araw makakasama mo rito sa church. Hindi iniisip ni Sister Susan na isang araw magpapastor si Pastor Boyd. Ang gusto lang niya, imbitahan si Pastor Boyd. Gusto lang niyang mabago ang buhay ng kanyang mister kasi laging nagtatalo, uuwing lasing, susuka si Pastor Boyd. Ang gulo ng kanilang pag-aasawa. Pero doon sa church, kinatagpo ng Diyos si Pastor Boyd. Miracle happens. Kaya niyo mga kapatid, bakit ganun ako? In-invite ko kayo? Hindi layo. Ay nga, sabi ko nga, invite dito, hayaan niyo lang silang makinig. Naniniwala ako na bagamat ako'y nagsasalita, pero pwedeng ang Diyos ang nangungusap sa kanila. Amen? Napakahalaga ng church, kailangan natin ng church. Panguli na mga kapatid, natutuwa ako sa mga mananampalatayang nagpapahalaga sa gawain. Pinipilit dumalo kapag may gawain. Meron tayo dito, talagang nire-request niya na magpa-day off sa trabaho nila ng Sunday para makadalo siya sa church. Meron din dito, na mga nagnenegosyo na kaya magsara ng araw ng linggo para maka-attend sa church. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Sa lahat ng mga ganon, ang kanyang kaisipan, kaya ko iwanan ang bagay na ito, ang ginagawa ko na ito, basta maka-attend ako ng church. Listen mga kapatid. Amen? I believe. Amen? Hallelujah. Makikita ninyo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay nyo. Ulitin ko, makikita ninyo, mararanasan ninyo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ninyo. Mararanasan ninyo ang mga pagpapala ng Panginoon higit pa sa kayang ibigay ng mga bagay sa sanlibutan. Higit pa sa kayang ibigay ng sahod sa ating trabaho. Higit pa sa kayang ibigay ng benta sa ating negosyo. Amen? Walang makakatalo kapag ang Diyos ay nagpala. Amen? Sa lahat naman nagpupumilit, gusto ko talaga mag-rest day ng Sunday. Gusto kong ma-attend sa church. Gusto kong makapagpuri sa Panginoon. Gusto kong makapakinig. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, ang Panginoon, listen,
ang Panginoon ay mas magpapakilala, ang Panginoon ay mas magpapakahayag sa mga taong nagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang church. Tingnan niyo ang sabi, panguling verse, 1 Samuel 2:30. Ngunit ipinahayag kayo ng Panginoon, malayo sa akin, sapagkat ang mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan. At ang mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. For those who honor me, I will honor. And those who despise me shall be lightly esteemed. Ang nagpaparangal, ang nagpapahalaga sa Panginoon at sa Kanyang church ay pararangalan din ng Panginoon. Amen, mga kapatid, ngayong umaga, gawin lang natin ang ating bahagi. Amen? Hallelujah. Panghuli na, mga kapatid, picture nila ito isang quote, napakaganda. The church is not an automobile showroom. Tatagalogin ko na lang, ang simbahan ay hindi isang automobile showroom. Ito isang lugar isang lugar upang ipakita ang ating mga sarili, upang ang iba ay humanga sa ating espiritualidad, kapasidad o kaunlaran. Hindi daw po ganon. Kundi ang church, ito ay higit na katulad ng isang sentro ng serbisyo o paglilingkod kung saan ang mga sasakyang nangangailangan ng pagkukumpuni ay dumarating para sa pagpapanatili at rehabilitasyon. Mga kapatid, ang church ay parang garage. O isang, ano ba tawag sa ano? Yung paggawaan ng sasakyan? Garahe, kung saan dinadala yung mga sirang sasakyan, may problema ang sasakyan, at doon sa garahe, aayusin yung sasakyan na yun. Mga kapatid, ganun ang church. Lahat tayo may sira sa buhay. Lahat tayo may kulang sa buhay. Lahat tayo may problema sa buhay. Amen. At ang ating mekaniko ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pupunta tayo sa church, Panginoon, ayusin mo ko, fix my life. Fix my problem. I need you. Amen. Ngayong umaga, church is not an obstruction. Ang church ay hindi abala lang. Merong lugar ang Diyos at yun ay ang church. Minsan pa, purihin, pasalamatan, palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo pumagsino ko lahat. Praise God, hallelujah. Salamat sa ating